morning from New York. Magandang araw. Saan mga panig ng mundo kayo ngayon. Magandang gabi Pilipinas. At nandito po tayo. Patuloy po natin yung live webcast ko or video vlog na sinimula ni Thinking Pinoy. Si Thinking Pinoy o kasama natin dito sa New York. Nagpapahinga ho siya ngayon sa kasalukuyan. Wrap up ko lang ho siya sa kanyang hotel na tinutuluyan sa New York City. At he gladly obliged, generously obliged for us. Good evening po, watching from Hong Kong, Unified Ups Sobiono and Jojo Pomilius. Hello, good morning po from Maryland. Nasa New York tayo, webcasting, video blog, broadcast. Mahina ang sounds. I think naka-full na ho tayo. Try ho natin itaas yung ating volume. I think, okay, there it is. So, hopefully malakas ho. So, walang audio. Teka. Okay. Yan. Okay. So, wala pa rin ba? Wala pang audio? Okay. Mahina ang audio. Tingnan natin kung Tina Salim. Wala kaming maririnig. Okay. Mahina po ba? Mahina ang audio? Alam ko na. Ano yata? Na-block yata. Sandali Yan ho. Kumusta yung audio natin? Watching from Riyadh, Jasper Adim. Myanmar. Gracia Gonzalez, mahina. Cheryl Osares, Mayong Buntag. Edgar Hoteliano. Ramirez, Baites. Kumusta po? May audio na. Oh, thank you. Mahina ang sound. Teka, kasi I think yung ating na iurong ko nga ng konti. Ulit pasensya na. Meron tayong okay, siguro headset. Teka, saan na yung headset natin? Naku, wala tayong partner dito, kaya yung headset natin is, let's see. Okay na ba? Okay na? Okay. Thank you. So anyway, maraming salamat ho at nakasama namin kayo ulit. Actually, solo ako ngayon dahil pinagpahinga ko yung team natin. Kanina ho, nag-video vlog ho si Thinking Pinoy sa studio natin dito sa New York. Naghiwalay ho tayo ng aksyon dahil meron tayong ibang engagement. Pero mamaya ulit, mag-hook up tayo. Si Ethel naman, yung partner ko, nasa Queens ngayon. Inabot ho kami ng madaling araw kanina. Nagkahiwa-hiwalay kami, mga alas 5:30 na ng madaling araw. Kaya nagpahinga ho kami ng konti. Si Thinking Pinoy, naubusan na ho halos ng boses, kaya pinagpahinga ho natin. Pero siya ho yung nag-cover ng ating kanina, ng ating live event. Minonitor lang ho natin kung ano yung pangyayaring nagaganap doon sa Pilipinas, especially doon sa EDSA. So far ho, maganda nangyari. Dorlyn Chua Aguilar Bulan, maraming salamat. Tio Lima Salim, J. Mike Carranza, Rion Surilla, maraming salamat. Thank you for joining us. At nag-hook up tayo ngayon. GGS Dean, thank you for coming in. Maria Taniega from Hong Kong, Lynn Jordan,
Eden V. Espaldon. Thank you, thank you. Currently in Florida. Okay, that's fine if you can join. Pero ano naman ito, post-recorded naman ito, so you can catch up. So anyway, balikan ho natin. Thinking Pinoy was generous enough to join us at naglagay ho siya ng time. And maganda ho yung ano natin, maganda ho yung coordination natin with Thinking Pinoy. Magkakaisa ho tayo para ipagpatuloy itong ating advokasya na protektahan ng Pilipinas, protektahan ng ating presidente against sa mga taong gustong bawiin yung power na nahawakan nila ng ilang taon din. So, sa Pilipinas ngayon, aktibo ho. Nagmo-monitor tayo. Yung nangyari ho sa EDSA, pasalamat ho tayo. Mabait ang Panginoon at walang gulong nangyari. At medyo mahina yung pwersa nila. Ang pagkakaalam ko, ilang libo lang ho ang dumating sa kanilang sitwasyon na event. Tayo naman, ang Quirino, simultaneous buong mundo. Nauna ang Sydney, may mga Middle East na mabilis din sila nag-build up ng kanilang momentum at saka yung event. Ang Rizal Davao City is still ongoing ho. So hopefully we can hook up with Willa Riza at tanong natin kung kumusta ang sitwasyon nila. So ito yung update meron tayong mga kapartido, mga ka-DDS na mga youth. Tatapang na mga youth na to. Pero sa palagay ko hindi naman safe at hindi maganda ang where's TP ho? Leia Hipolito nagtatanong, si TP pinapatulog muna namin. Dinap off ko siya kanina sa kanyang hotel, mga alas 5 ng 5:30, almost 6 o'clock na umaga. Nagpapahinga lang po. So, balikan natin, yung mga youth, pumunta sila doon. Nag-establish sila ng kanilang posisyon sa harap mismo ng rally ng EDSA 31. At itong si Jim Paredes, kilala nyo naman siguro si Jim Paredes, dating miyembro ng Apo Hiking Society. Hindi ako makapaniwala, mga kababayan. Pinatulan niya. Bully itong si Jim Paredes, bully. Yung mga bata, sabi niya, bakit kayo nandito? Dapat nandun kayo sa Quirino Grandstand. Sa akin naman yung mga youth pinapaalam lang sa kanila na hindi sila sang-ayon doon. It's a freedom of expression. Yun namang lugar na yun, may karapatan silang tumayo doon. No? At hindi naman sila ng gulo, peaceful naman. Although para sa akin, sana hindi na nila ginawa yon dahil provocative yung ginawa nila. Pero, alam mo naman yung mga youth, very expressive sila. So, in that sense, inaano ko saludo ako sa tapang nila, pero unnecessary ho yun dahil hindi na kailangan. Alam natin weak na sila yung pwersa nila mahina na, kaya wag na natin silang i-provoke dahil alam natin galit sila, alam natin na gumagawa sila ng paraan na hindi naman patas ang laban sa atin, kaya unnecessary provoking ho yung nangyari. Pero ganun pa man, hindi naman sila nag-ingay, hindi naman sila violent, hindi naman sila nangharas. Sila ngayon ang naharas. Kaya nakakahiya ang ginawa ni Jim Paredes. My goodness. Sa edad niyang yan, pinatulan niya yung bata at saka binuli niya. Napaka-bully. Akala niya siguro, palalampasin natin itong ginawa niya. So, tabayanan niyo ho at sigurado ako maraming backlash na mangyayari sa kanya. Mabibingi si Jim Paredes nito. Ayoko sanang makisali sa sa kanya dahil respetuhin ko na lang sana dahil medyo laos na ho yung tao, pero gusto magpasikat, so bigyan natin ng spotlight. So sabi nga ni Love Aubrey Mediana, Babiera Rogers, Jim Paredes is digging his own grave. Tama ho kayo, tama. So hindi ho maganda yon. Parang Queen Salga, when and where here in New York City from Long Island? Nasa 5134 Roosevelt Avenue, Woodside ho. Ang meet and greet bukas, 5 to 6 p.m. Pero dapat nandun na ho kayo ng alas 3 ng hapon.
So magkita ho tayo sa sa Payag Restaurant ho. Kasama ho natin si Thinking Pinoy bukas. So, yes, balikan ho natin si Jim Paredes. Mga kababayan, kailangan ipakita natin sa kanya na hindi ganoon ang approach ng dialogo ng professional. Kung nakita niya yung mga kabataan na nandoon, nagpakita ng kanilang opinion, may right ho silang magpakita ng opinion. Although, para sa akin naman ho, ang advice ko, kung ako ang nandun at ako ang naging advisor ng mga bata, sasabihin ko, hayaan nyo na sila, bigyan nyo na sila ng kanilang konting space dahil naghihingalo na yung kanilang kilusan. Ang meron na lang sa kanila ngayon, pera. Of course, marami silang pera. At saka, kapal na mukha. Yun ang marami sa kanila ngayon. So, tayo naman, hindi na natin kailangan i-provoke sila, no? Although, ang ginawa natin, sinabay-sabay natin yung simultaneous yung event ng ating United DDS Protect PRRD, Balik Pagkakaisa. Bakit natin tinawag na Balik Pagkakaisa? Dahil, kung maalala nyo, nung kapanahunan ng kampanya, napakarami. Pagkatapos ng kampanya, nagkaroon victory party. Pagkatapos, nagkanya-kanyahan na ho ng disperse at ang mga social media warriors ho, na mga leader natin, katulad nila Mo Causon, Sasurgando, Thinking Pinoy, Crisetio, at yung iba pang aktibo, may kanya-kanya ho silang schedule. Kaya medyo hindi na natin nakita yung pagkakaisa. Dito nakita ulit natin. Ang pagkakaalam ko na huling bilang sa Quirino Grandstand is 400,000. 400,000 plus ho. Full force ang DDS. So, balik pagkakaisa. Ang mga hindi lang ho yun dahil Quirino Grandstand sa National Capital Region lang ho yun. Hindi pa natin nabanggit yung iba-ibang panig ng mundo. I think mahigit 20 ang mga grupo. Merong Friday, merong Saturday at merong ding Linggo. So, yun po ang maipakita natin sa kanila na talagang solid tayo. Solid ho tayo. Kaya, yung pag-provoke sa kanila, hindi na natin kailangan gawin. Pero, like I said, yung mga youth, that's their way of expressing opinion. So, yung mga nakakatanda sana, respetuhin ho yun. Lalong-lalo na si Jim Paredes. Kung maalala nyo ho, yung, oh wow, 800K daw. Wow, salamat Sheila Jimeno. Maraming salamat. So, may mga panibago tayong impormasyon na lumilitaw. Maraming salamat. Share nyo ho kung meron ho kayong impormasyon na nasa 900K na ang Quirino Grandstand. Rochi Ortiz. Maraming salamat Rochi. So, Rochi or Rosh. So, you know, no? Si Jim Paredes is, yung kapanahunan niya ho, aktivista ho siya. Yung mga kanta niya, aktivista ho. Pero, ang activism niya is more on democracy. Democracy is the freedom of expression. Yung freedom ho na, na hindi peaceful yung pagbigay mo ng opinion. Ganyan ho naman Meron tayong dialogo. Nasa demokratikong bansa ho tayo. So, meron tayong freedom of speech. As long as hindi natin insultuhin, na huwag nating murahin yung kung sino man yung ibang hindi natin kaalyado. Basta nandun tayo, pinakita natin sa kanila na kung anong kulay natin at nandun sila, hindi naman ng gulo, dapat bigyan ho ng bigyan ng respeto yon. Ang ginawa ni Jim Paredes, pumunta ho siya doon at talagang hinamon niya, look at me in the eye. Mga bata, ito, punyeta ka Jim, bakit mo ginawa yan? Tanda-tanda mo na. Ayokong magsalita ng hindi maganda online, pero minsan, napipikon ako sa mga ginagawa ninyo. Punyeta, bakit ganun kayo? Pwede mo naman kausapin yung mga bata at sabihin mo sa kanila na salamat at inabot niyo yung inyong opinion dito. Ganun lang naman, respetuhan lang naman tayo. Huwag mong bulihin yung mga bata. Grabe ang ginawa mo. Tinakot mo yung mga bata. Tinakot mo, bully ka. Man, ngayon, makikita mo kung paano kang Tapos ang argumento mo, 7,000 na namatay. 7,000 namatay. Ang babaw mo, sir, 7,000. Binibintang mo kay Presidente Duterte yung 7,000.
Hindi mo ba binasa yung yung statistics ninyo ng PNP kapanahunan pa ho ng boss ninyo? Araw-araw may mga namamatay ho. Kung paano pinapatay yung mga tao ngayon, ganun din ho, yung riding in tandem, hindi ho yan lumitaw ng kapanahonan ni Pangulong Duterte. Matagal na ho yan. Yung mga patayan, yung mga wrapping ng tape na yan, yung mga execution na yan ng mga vigilante, napatunayan na ho yan, na busted na ho yung grupo nasa Tondo. Pinag-iniimbestigahan na lang ho kung sino ho ang nagpa-finance sa kanila. Dahil sigurado ho ako, merong mga narco-politics na ang interest patahimikin. Patahimikin yung mga ibang natokhang na sumurrender. At merong alam na impormasyon. Kaya ang ginawa nila, nilagyan ng funding itong grupong ito, binigyan ng armas para gawin ang execution at saka vigilanteism. Ganun ho. Jim, disente kang tao sana, meron kang pinag-aralan. You have to analyze the situation, man. You cannot just dump everything and blame it on the president dahil sinabi niya yung narrative na sinabi niya na panakot niya sa kanila. Dahil ganun ho naman, wala ho naman ibang paraan para makausap mo yung mga kalaban, yung mga pushers eh. Hindi yung nadadaan sa gentle yung katulad ni Penoy no na pag-usap akala mo disente at saka professional. Ano nangyayari? Binaboy siya mismo ng mga tao, yung mga kriminal. Walang respeto sa kanya, walang takot sa kanya dahil wala siyang bayag kung magsalita at makipag-usap. Dinadaan niya sa pa-gentle. Ganyan naman ang gusto ninyo eh. Pa-gentle. Tapos ngayon, pag namatay itong mga inosente, wala kayong sinasabi. Pag namatay na may kriminal, nagtatatak kayo. Anong ibig niyong sabihin? Mga bata niyo itong mga kriminal, mga puta ninyo. Ganun siguro talaga ang ninyo. No? Kaya pasensya na mga kapatid at nakakapagsalita ako na hindi maganda dahil nabubwisit ako sa ginagawa ko nila. Nabubwisit ako. Ayoko ng patulan, ayaw nating patulan, pero eto ho yun, opinion natin, sinasabi natin yung ating opinion. Pero ang hindi ko matanggap sa edad niyang yan, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang pagkakakilala natin sa kanya. Ganun niya ginawa, binuli niya yung mga bata. Grabe. Hindi ako makapaniwala na ito yung si Jim Paredes na nakilala natin noon. Ano na nangyari? Jim, ano na nangyari sa'yo? What the hell happened to you, man? Pumunta ka ng give up mo yung entertainment career mo, pumunta ka ng Australia. What happened to you? Na-radicalize ka? My God, tapos ngayon, iisipin mo, kami ang fanatic. Hindi ho kami fanatic. Inatake niyo yung presidente, kinaladkad niyo yung kasinungalingan, dinala niyo sa international media, sa palagay niyo mananahimik kami. Hindi ho tanga ang mga Pilipino, hindi ho kami bobo. Kaya ang Pilipino nakikilala sa buong mundo. Dahil meron tayong sariling galing. Meron tayong sadyang, pagkatatak Pilipino na na-appreciate sa ibang bansa. Sabihin ko sa iyo, mahigit 20 taon na ho ako dito sa New York. Malaki ang respeto ng international community sa mga Pilipino rito at sa ibang state ho, sa United States. Sigurado ako ganun din. Sa ibang lugar, sa Canada, sa UK, sa London, kahit sa Asia. Pero kayo, anong ginawa ninyo? Nagbayad kayo sa international media para sirain ang presidente at saka ang Pilipinas. Kayo ang bastos, kayo ang mga gago. Hindi nyo ba inisip yan? Na kayo mismo Pilipino, pinangangalandakan nyo sa ibang mundo na mayroong patayan nangyayari sa Pilipinas at ang presidente sanksyon ng gobyerno natin na hindi naman totoo. Mga gago kayo. Tingnan nyo na lang yung mga ebidensya nakapatong-patong kay De Lima, tapos pinuprotektahan nyo. Ngayon pinapalabas nyo pa na dahilan sa yung pagkakulong niya, inaaresto siya dahil political persecution. Bullshit. Walang political persecution. Naaresto si De Lima dahil she's treated as a criminal because of overwhelming evidence against her.
So, kung may question kayo, meron po tayong korte para questionin yan. Hindi ho dun sa publicity na ginagawa ng partner ninyo ng Trillanes. So, nakakabwisit ito yung ginagawa nyo. Alam namin na weak na ho kayo, ayaw na namin kayong patulan, pero itong mga bagay na to, hindi pwedeng palagpasin ito. Dahil binuli nyo yung bata. Binuli nyo. Anong mukha maipapakita mo sa mga anak mo? May anak ka ba? O may mga apo ka ba? May mga pamangkin ka ba? Paano mo i-explain yung manners mo, yung conduct mo, yung behavior mo sa harap ng media, sa buong mundo? Binuli niyo yung bata. Lintik kayo. Ang kapal na mukha nyo. My God. So, hindi ko alam kung babalik kayo ngayon, tatawag kayo ng katakot-takot ng press at magpa-press release kayo, humingi kayo ng tawad. I don't know. Kung patatawarin kayo ng mga tao. Ang sama ho ng ginawa ninyo, ang sama ho. Naawa ako sa mga bata, pero, I appreciate yung mga bata. They remain calm. Kalmante ho sila. Kayo ho itong nag-alsa ng boses, nag-beast mode sa harap ng mga bata. Jim, nakakahiya kayo. Damn! I don't know how to describe. It just beyond me na ganun ang reaction mo. So anyway, makipag-usap tayo sa mga kababayan natin na nandito ngayon. 400 plus ho tayo nag-uusap-usap ho rito ngayon. So sabi ni G. Garcia, Paredes himself lambasted the spirit of EDSA. That's true, where the civilians and the nuns and priests treated the soldiers with civility and compassion. So yeah, totoo. Kapal kasi Irene Villanueva. So si Samantha May Clay, nagshabu si Paredes. Nakashabu. I would be surprised kung bangag itong gagong ito dahil the way he behaved, the way he acted, kaduda-duda. Meron nga ako nabasa, sabi si Jim Paredes under the influence of MK Ultra mind control. Wow, that's heavy. Pero totoo, yung MK Ultra mind control, isa sa programa ng CIA noon yung 70s, so kasama yung LSD para kontrolin ang mga tao at gamitin nilang mga parang robot na i-execute kung anong gusto nilang gawin. Parang yun na nakikita ko dahil sa ganung klaseng tao, hindi mo maisip-isip bakit niya magagawa yung ganun, no? So, grabe. So, mga kababayan, maraming salamat at sinamahan nyo kami rito at balitaan nyo ako kung ano yung mga pangyayari. Ngayon ho, ang update natin is ang Quirino Grandstand. Nagsalita, katatapos lang magsalita ni Senator Cayetano. So, very successful ho. Very successful ang ating galaw. At saka may nagpadala ho sa atin ang Davao City nagpadala sa atin ng mga litrato na very active, ongoing yung nila. So, itatanong ko lang kay Willa kung kumusta ang Davao? Kumusta na ang event? Peaceful ba? So, anyway, tingnan natin. I wish nasa studio tayo para ma-patch natin at mapanood ninyo, pero hindi bale, ikukwento ko sa inyo kung ano ang balita. So sa ngayon ho, ito, ang Quirino Grandstand is ongoing. Ang balita sa atin is umabot na ng 800,000. Baka mo yung wala akong stats sa harap ko. Tinitingnan ko lang yung takbo ng rito. Takbo ng events through Facebook at saka may mga live stream. Ang unang-unang bumulagaho sa atin, galing tayo sa pagpapahinga, yung nangyari sa mga youth na binuli ni Jim Paredes dahil nandun ho sila. So, nagpakita lang ho sila ng kanilang presensya para ipaalam sa kanila na yes, it's 800,000 daw, sabi ni Angelique Basa Abid. Maraming salamat, Angelique.
si Vladimir Lardizabal sa Dubai din po. Alam ko merong aksyon na nangyayari sa Dubai. So lahat to pinakita ho natin sa buong mundo. Gaano man kaliit yung pagtitipon, merong pagtitipon. At saka pinapakita natin sa buong mundo at pinapaalam natin sa international media na nagkakaisa tayo. Nagkakaisa tayo. So, they just announced it, 800K. Sabi ni Encarnacion Esquivel Ramos, maraming salamat. Nag-send ako ng video ng Dubai Gathering, Vladimir Lardizabal. So, salamat po sa video nyo. Wala akong capability rito na i-roll out yung mga video, pero hayaan nyo, i-roll out natin yan sa succeeding webcasting ho natin. Pag nasa studio tayo at iwa-wirecast ho natin yan para makita ng buong mundo. At i-recognize ho natin lahat, yung mga litrato ninyo, lahat ng ninyo, lahat ng event na nangyari. Iaano ho natin. Nag-send po ako sa page. So, maraming salamat, Vladimir. So, from Riyadh, si Dan Madriaga, Tangaan, Kingdom, Saudi Arabia, The Mom, Yogs, Chukas Igoy. Maraming salamat. Jim Paredes, kapal ng mukha, sabi ni Sayuki Melendres. Maraming salamat. Yeah, totoo. From Davao City, si Angie Lucky Edos, Daidig. Hi, how are you? So, nasa ka ba? Nasa event ka ba? Hinintay natin yung isa sa organizer natin, si Willarisa. Embedded ho siya sa loob mismo. Sabi ni Azenit de la Cruz Mallorca, Jim Paredes and Cynthia Patag are dangerously psychopath. Yeah, I think that's the appropriate term sa kanila, mga psychopath. Portuguese people love the drugs and war by President Duterte. Yes, totoo. Alam ho natin yan, mga ibang leader. Ang mga nagbubulag-bulagan lang ho naman, yun lang naman mga, dito sa Amerika, lumilitaw na ho. Dahil yung presidente rito talagang kinall out na niya dahil hindi nila kayang ibully yung presidente. Kaya yung mga yung CNN, yung MSNBC, yung New York Times, yung Washington Post, binubulgar na ho kung gaano ho sila ka-bias. Napaka-bias ho nila. Okay lang naman na meron kang pabor sa isang side, pero hindi naman yung garapalan na gano'n na yung mismong kasinungalingan na obvious na kasinungalingan ipapublish mo sa publication ninyo na supposedly merong libo-libo o milyon-milyon na nagbabasa. Yun ang natin, yun ang reklamo natin. So, kaya natin ginawa ito dahil alam ho natin na ang gagawin ho nila, ang balak ho nila sana, yung maliit na gathering nila, palilitawan nila na parang napakalaki at saka dadalhin nila sa international media. Yun ho ang balak nila, pero bigo na naman ho sila. Alam mo bakit? Dahil nagpakita tayo ng ng presensya natin all over the world. At saka hindi lang po yun, matatapang natin na youth ay nandun, lumitaw. Kaya siguro inis na inis sila dahil napansin nila na mayroong nakatutok sa kanila na hindi sila makakagawa ng drama. Dahil palagay natin meron silang balak na gawing drama, pero nabigo na naman po. So, yun ang bagong word for the day, bigong-bigo ang dilawan. Tapos sa English ho yan, epic fail. Epic fail ho yung kanilang mga efforts. Balak ho nilang sakyan yung anibersaryo para ipakita sa buong mundo na maraming Pilipino ang galit kay Pangulong Duterte. Pero yung mga Pilipino na hindi naman nabuo dahil unang-una nag-away-away na sila dahil sa funding, dahil gusto nilang mag-hire ng mga professional protesters, mga rallyista. Ganyan naman parating ginagawa nila, lumilitaw na lang ho ngayon. Dati hindi ho natin nakikita yan, kaya akala nila kaya pa rin nila tayong gawing tanga. Sila na itong tanga dahil yung mismong kasinungalingan nila, pinapaniwalaan na nila. Nakakaawa itong mga taong ito. Isipin niyo, sarili nilang kasinungalingan, pinapaniwalaan na nila. Ligaw na itong mga taong ito. My goodness. Yes. So, napag-usapan natin yung ginawa ni Jim Paredes. Kalma lang ho tayo, pero tuloy-tuloy ho yung ingay. Rombohin ho natin si Jim Paredes dahil yung ginawa niya ho, unacceptable. Yung ginawa niya, hindi ho dapat yung ginawa yan.
binastos ni Jim Paredes ang mga youth, sabi ni McCraig. Binastos ni Kiko Cuneta ang mga pulis sa krame. Binastos ni De Lima ang sistema ng Regional Trial Court sa Warren. Puro special request siya ngayon pa lang. Yes, totoo yan, McCraig. Ganon sila. Very yung sense of entitlement nila dahil akala nila hawak pa rin nila yung puwersa. Hindi pa rin sila makamove on, hindi pa rin nila matanggap na wala na sila. Weakling na sila, mahina na sila. Dapat makiisa na lang sila sa atin. Pero hindi naman sila kawalan. Ano? Pero kahit papano, Pilipino pa rin sila. Gusto sana natin na pagkaisahin sila, pero sila ang gumagawa ng sarili nilang problema. Kaya eto tayo, tuloy-tuloy lang yung proteksyon natin sa tunay na pagbabago na ngayon lang natin na nai-enjoy. Na gusto pa nilang kunin sa atin, nakawin sa atin. Meron hong lumilitaw na balita, etong si Vice Presidente Lenny. Kumuha ng sangkatutak na ticket. Ang pagkakaalam ko, kumpirmado na ito. Kumuha ng sangkatutak na airline ticket. When I say sangkatutak, ibig sabihin, yung buong staff niya ibabiyahe niya. Saan niya ibabiyahe? Ibabiyahe niya sa Africa. Pero hindi sila magkakaroon ng African safari. Hindi bakasyon yun. Ang pupuntahan nila, matatandaan niyo po, merong International Crimes Court. Commission, ICC, something like that, no? Lahat ng miyembro sa United Nations na bansa, pagka merong kaso, like crimes on humanity or extrajudicial killing, kung tawagin nila, yun ang ginagamit nila dahil gusto nilang ang United Nations mag-investigate at saka yung International Crimes Commission mag-investigate din para kasuhan ang presidente natin ng crimes against humanity. So, ginawa nila last year yan. Ay, ang nangyari hindi naman sila makaporma dahil merong ilang bansa na nabwisit sa kagaguhan nila na umatraso, nag-withdraw ng membership. So ngayon natakot sila dahil susunod yan, mag-withdraw ang Pilipinas at ibang bansa pa, lalo na ang ASEAN na malakas ang suporta dahil ASEAN yan. No? So medyo nagkakagulo sila. Kumbaga, they're trying to get their acts together. Ngayon, itong Africa, isa sa mga nag-withdraw, palagi ko pupuntahan nila. Itong impormasyon na to, isi-share ko sa inyo, galing ito kay Tiki Pinoy. Malalim itong impormasyon ni Tiki Pinoy. Kumpirmado na. Ito, napag-usapan namin at alam naman niya na ilalabas natin ito. Meron tayong glitch. May glitch tayo. Hindi ko alam kung napapanood nyo pa, kung naririnig nyo pa ako, pero hindi gumagalaw ang ating videocast. So, let me see. Tingnan natin. Bumagal yung signal natin. Isishare ko sa inyo, galing ito kay Tiki Pinoy. Malalim ito.